Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:05. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan ang mga nagbabaga. Presko. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang maray na aga po sa inyo ako po si Jonel Cuba. Ta headlines kita ka na sa tuyang mga barata. Sa tuyang barata sa Ladua National Sandigan Bayan ibinasura ang kaagadan ni Robaldiz na bawion and hold departure order para sa iya. Minor prior to matic eruption na i-record sa bulkan kan na Taal. Kahit ano'y pinagpipirit pa man giraray na dagos an operasyon kan Senadong Unyan napit sa 4 kan bulan kan na Hunyo. Pilipinas dahil nagtrayumpong makuang pwesto sa United Nations Security Council. Erwin Tulfo inakong sinuportaran kadto ang war on drugs ni Duterte. China nakatalaan ay sa gibo ang ika-4 na bilateral political dialogue sa Pilipinas. Ligarda pinagkwestiyon ang pagkapili kan liderato kan Senado gamit ang dusing buto. Sa tuya pa nga pamayukan na mga bareta sa Lado Nasyonal, sa bareta sa Lado Nasyonal, SP Cayetano posibleng nga na natatakot matanggal bilang pamayukan Senado kaya duang bisis nagpalta. Orca from home pinagasugo sa gabus na mga opisyalis asin empleyado kan Senadong Unyan Aldaw. Bilang kan nagadana sa nagbagsak na building duman sa Angeles City o minabot na sa 27. 4,000 na mga pulis ipapakuriyat sa bilog ng Metro Manila para sa pagbubukas kan school year 2026-2027. Majority senators pwedeng matubang sa dereliction na abandon of duty. Yan ang mga headlines kan mga bareta, ang mga detalyes at yan pagkatapos mo nin pagirumdum. Ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Mga tugang liwata, maray na agad sa Indukubos. Ako po si Jonel Cuba. Sa detalyes kita ka na sa tuyang mga barata na kitang kunyanda sa Lado National.
sa satuyang bareta sa lado nasyonal. Tinawan doon na sila linaw ni Senador Chis Escudero kunta no tasya anda nagbali asina isinagibong sesyon kasudma sa party mismo kana Senado. Pinagapayag ka na sambit ng opisyal ninulit na nailing niya na bako ng maray ang dalagan ka na Senado sa liderato ni President Peter Cayetano. Kaya kinakaipuan na subuot na inibagoon tanganing liwat na maibalik ang dignidad asin ang marhaya na pananaw ka na mga tao sa party mismo ka na Senado. Magigirumduman na intirong bagsak asin urukag ang Senado ngunyada matapos na digdi magkaigwanin na kudita sa party mismo ka na Senado asin na maibugta ka sa pwesto bilang presidente ka na Senado si Alan Peter Cayetano. Nuli ka na nasambit ng pagkakaigwa ninda paksyon sa Senado nagkaigwa ninda pagkakaurukag asin ang mga mayora na mga trabaho sa nasambit ng opisina anda daitultul na natatawanin na dakulang atensyon ni Nulimanda kanda digdi subuot day pagkakairintindihan kana mga senador asinmanda sa party mismo kan maluyang liderato ni Peter Cayetano. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pakitangunyada sa lado lokal. Agaw pansin na ana biglang pagkakaigwa ninda paglutang ni Senador Francis Chis Escudero sa plenaryo kan Senado na nagtaon nindalan tanganing makabilog ninda kurum mismo ana mga senador sa party mismo kanda maiproklama si Senador Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President. Matapos ang duwang aldaw na pagkakaoktaba ka na sesyon ninuliman ka na boycott ka na mayoriya. Nagpartisipar si Escudero asin naging labi sa pagbabalik sa normal na operasyon ka na Senado. Sa paagi ka na buto ka na mga nagpartisipar ng mga senador napili si Gatchalian bilang Senate President pro tempore asin manda sa party mismo kanda bilang kan Senate President ka karibay manda ni Senadora Loren Ligarda. Pinagbisto kan Malacanang ang nangyaring pagbabago sa party mismo kan liderato kan Senado. Sabi kan Press Officer Undersecretary Claire Castro ang nangyari ang basado sa ley asin rule of law asin ini pinagre-respeto kan palasyo asin desisyon kan bagong mayoriya. Ang pangyayaring ini nagbunga kan na dakulang pagbabago sa dinamika kan na Senado na haloy na nga apektado sa iriwal sa pagultanan kan na mayoriya asin man kan na minority blocks sa tao ka na nasambit ng tensyon na nagpadagos na proseso kan legislatura asin pinaglalauman na magbubukas kan panibagong dalan sa paagiman kan pamamayo ni Senador sa irarom ni Sherwin Gatchalian. Ang paglutang ni Senador Chis Escudero ang pinagkukonsidera na game changer sa presenting gusot sa liderato kan Senado na nagtataunin malinaw na direksyon sa tauman kan matinding banggaan kan mga grupo. Sering man pinaglinaw ni Escudero na daisiya nag-iba sa saro sa naman na asin na pinagawalat na sarong grupo. Imbis gusto lang subot niya na magbalik sa trabaho asin na digdi magkaigwa nin pagbabago sa liderato kan mismong Senado na kung saan gaba sa party mismo kan liderato ni Alan Peter Cayetano. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata pakitangunyada sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, ipinagapayag ni Senador Cayetano na siya pa man girarida na lehitimong presidente ka Senado. Kapit tuko si
Senadora Alan Peter Cayetano asina abu pagiraray magpahunod sa tao kana ini anda pinagadeklara abako na nga presidente ninuli taigwa ng bagong mayoriya sa parte mismo kanda Senado. Senador Peter Cayetano ana napili bilang presidente kan Senate o kan Senado matapos ikudita kani ana nasambit na nga pwesto nagtutukaw pa bilang Senate President si Soto. Lagad sa tao ka nasambit na nga bagay kung magigirumduman si Cayetano inot naman na naging kapit tuko sa sayang posisyon kan ini iyo mismo anda maging Speaker of the House sina iyanda sa panahon na mismo dating Presidente Rodrigo Duterte kung sa inda digdi kinakaipuan na i-turn over niya ana nasambit na nga mismong posisyon panga kana saro sa mga opisyal kana Kongreso. Alagad sa tao kana sambit ng bagay pinagpailing asin inutro ni Senador Peter Cayetano ang pagiging kapit tuko niya sa pwesto bilang presidente kan Senado. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pakitangunyanda sa lado lokal o lado nasyonal. Agpaig ninda kulang pasasalamat si Senate Blue Ribbon Committee Chairman Erwin Tulfo matapos mag-iba sa saindang lado si Senador Francis Escudero. Basado kitulpo, importante ang paglipat ni Escudero tangani man makatabang sa pagkakaiguning quorum asin pagpapadagos kan sesyon sa laog mismo kan Senado. Tinawan linaw ni Tulfo na ana paglipat ni Escudero sa saindang lado ada pagtubod kaning inasubuot tama asin uro kagna ana nasambit ng opisina o ana Senado sini pinaguktaba ang dati kaning grupo kaya pinagapirit kani na mag-iba na sa bagong mayoriya kung sa ina minabuti ni sa sesyon na kana Senado kasudma. Pinaglinaw ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Erwin Tulfo and newly elected Senate President pro tempore si Sherwin Gatchalian asin maserbing acting presiding officer sa mga sesyon sa laog kan Senado pagmayo pa si Senadora Alan Peter Cayetano. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pa sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, nanindugan si Senador Alan Peter Cayetano na siya paman giraray ang legitimate Senate President kana Senado mantang nagluwas naman na ninpayag ang majority bloc na dainan ninda bibistun pa ang pagiging Senate President ni Alan Peter Cayetano. Pinagdeklara kasudma sa sesyon kanda Senado na bakante ang gabusta na posisyon sa parti mismo kanda Senado. Alagad digdi nagkaigwana nin sa sesyon kanda Senado kaigwanan ni Rigudon tamanlaylay ng mga committee chairmanship kantilanga iyo mismo and posisyon na presidente kan Senado antang digdi day panakakakuan ni Trisi na mayoriya sa party mismo kan Senado ang bagong mayoriya na pinapamayuan ni Soto. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, nangangapudan si Senate Blue Ribbon Committee Chairman Erwin Tulfo sa nagkapira nga mga senador na dai pa nagbabali sa saindang grupo na makisumaro na para sa mas mahiwas na interes kan nasyon kan Pilipinas. Sabi ni Tulfo, bukas ang saindang lado sa mga gustong magbali asin preparado sindang ini and akseptaron ang sisay man na gusto ang makipagtabangan tangani man na digdi magpadagos-dagos ang pagserbi kan Senado sa banwaan. Sa iba pa niya itong detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pakitangunyanda sa lado nasyonal, pinaimutikan ni Senadora Erwin Tulfo
ang mga aligasyon na may karibay o kasunduan ang pagsipot ni dating Senate President Francis Chis Escudero sa sesyon kan Senado kasud mga aldaw kan Miyerkules nin pagkapon sa payag tinawan doon ni Tulpo na mayo nin katotohanan ang mga espekulasyon na may naging karibay sa abot ni Escudero sa tauman kan orolay kan tensyon na kinakatubang mismo sa Senado. Pinaimutikan man kan senador ang mga pahayag na subuot na kiaram ang palasyo kan Malacanang tanganing masiguro ang presensya ni Escudero sa nasambit ng sesyon. Ang pahayag kan senador kasunod naman kan huring-huding asin mga orolay-olay espekulasyon mapadapit man sa mga pangyayari sa laog mismo kan Senado asin subuot pagkakabaranga kan nagkapirang mga legislador kasumpay man kan issue sa liderato kan Senado. Magigirumduman nagpartisipar si Senador Escudero sa sesyon asin liwat na ipinagtanggol an sa iyang mga naging lakdang bilang pamayukan Senado. Sa suway na pahayag tinawan doon man ni Escudero na dai siya nag-iba sa anuman na paksyon na nagdadanay na nakapuko sa kapakanan kan institusyon kan Senado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, pinagkwestiyon ni Senador Pia Cayetano ang legalidad kan isinagibong sesyon kan na Senado na pinagpartisiparan kan dusing mga senador kasud mang aldaw kan Miyerkules onyo 3 pinagpahayag na bakong bastante anasambit ng bilang tanganing magbilog nin korum asin magsagibo nin opisyal na sesyon. Sabi ni Cayetano, malinaw ang provision kan 1987 Constitution na nagsasabi na ang Senado ang pinagbibilog kan 24 na mga miyembros asin kinakaipuan kan mayoriya nin kabilugan na bilang kanita nga man na makapagsagibo ka na sarong opisyal na sesyon. Binanggit kan senadora ang nagdadanay na Senate rules na nagsasabi na ang mga opisyal kan Senado ang dapat mapili sa paagiman kan mayoriyang buto sa gabos na mga miyembros kan sinambit ng Senado. Pinagpayag ni Cayetano ang kasong Abilino versus Quincu na ginagamit subot ka nagkapirang batayan para man ikonsidera na bastante ang dusing Senado para man magbilog nin sarong mayoriya. Bilang suporta kan sa iyang argumento, binanggit pa ni Cayetano na ipinagsurat kan binawian na nin buhay na constitutionalist na si Joaquin Bernas mapadapit man sa interpretasyon kana korum sa lado kan legisladora. Sa pahayag kan senadora gikan man sa partibismo kan libro ni Bernas, sabi kani, this is manner of approaching the subject can lead to the ridiculous should the majority of the legislative body be bored and beyond the concept power of the body. Well, tapa man ni Cayetano na dahil pwedeng ikonsidera na kan mayoriya ang dusing senador sa sarong legisladora o sa parte mismo kan Senado na igwanin 24 miyembros. Sa iba pang detalyes kan mga barata pagitangunyan sa lado nasyonal, nanindugan ngunyan si dating Senador Richard Gordon sa iyang pangapudan para man kay Senador Alan Peter Cayetano na mag-resign na si Cayetano bilang presidente kan Senado. Sabi ni Gordon sa mga pangapudan para magbaba na bilang Senate leader si Senador Cayetano ninhuli sa mga serye ni na kariribukan ni nagkapirang bisis na nakansila ang sesyon sa parte mismo kan Senado. Sabi pa man ni Gordon dati na niyang ipinangapudan ang pagbaba ni Cayetano sa iyang pwesto 5 aldaw ana nakakaagi. Ana payag kan Vaticanong legislador poon paman kan magtukaw si Cayetano bilang leader kana sambit ng Senado. Asin sunod-sunod na aberiya kariribukan na nangyari sa parte mismo kan Senado poon kan pagkupkup kay Senador Ronald De La Rosa na sarong pugante shooting incident. Pagdulag ni De La Rosa kawaranin korum
walk out bilang protesta asin kadakol pa nga iba. Aruman sa nasubuot na tingawan ni Cayetano an sa iyang sadiri asin paninindugan kaibanan ana pagkakalingaw na siya ang nagre-representar sa mga tao asin nabuto kan mga namamanwaan. Inuli sa mga niya, kinakaipuan lang subuot na pumili na ana Senado ni sa indang bagong leader para masiguro magpapadagos ang mga trabaho kani pariyo bilang sarong legislador asin legislative body asin man impeachment court. Tinawan doon pa man ni Gordon dati man nagserbi bilang chairman kana makapangyarihan na Blue Ribbon Committee kan Senado. Garuman sa nasubuot harakiri ang ginibo asin na pagdadanay ni Cayetano sa parte mismo kana Senado asin na grabe nga naapektaran kani ang integridad sa parte kana Senado. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado nasyonal, pwede subuot na maatubang sa dereliction of duty o abandonment of duty ang mga miyembros kan Senate Majority Black, sabi ka na dating Senador Richard Gordon. Ini kasumpay ka na nainot na pagbuykot ka na sambit ng grupo sa duwang magkasunod na plenary session June 1 and June 2. Sigun ki Gordon na pwede nga magpasiring sa Korte Suprema anda si Isaymanda digdi sa parte mismo kanda sinasabi subuot na para kwestiyonon ang ginibukan mga miyembros ka na majority orog na nadaipag siputa sa duwang nakatalaan na sesyon kung sa ina digdi subuot sa lado ka na plenaryo ana dai nangyari an ipinagtalaan na sesyon. Pwede na subot ining gibun mga counterpart kanda mga senador o mga miyembros kan House of Representative sampaanan mga miyembros kana sambit na nga black kan pinagapod na dereliction of duty o pag-abandona sa saindang trabaho. Sabi pa man na ni Gordon pwedeng magpasiring ang mga ni sa Korte Suprema tanganing dumanda darahon nanindugan man si Gordon na bakong bastante na dahilan ana pagkakadakop kan sarong senador na si Jinggoy Estrada para daina idagos pa kanda Senado ang nakatalanin dang sesyon daiman dapat maging ulang subuot ana magkaibang political affiliation kan kada senador para daina sinda magurulay-ulay para manda tukaron ana mga importanteng bagay sa sesyon kanda mismong Senado. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, mapakuriat ang National Capital Region na Police Office NCRPO ng kabilukan na 4,402 na mga pulis na nakatalaan na pagbukas kan school year 2026-2027. Sigun sa NCRPO Public Information Office PIO Chief Police Major Hazel Asilo, i-deploy ana mga ini sa manlaylay ng mga eskwelahan sa bilog na Capital Region na tanganing magtabang sa pagdanay kana seguridad asin pagbabantay sa lado kana mga para tokdo, eskwela asin na mga magurang. Kadaklang sa sainda, mabantay sa luwas kan mga eskwelahan mantang an iba mabantay sa mga police assistant desk na matabang man sa bulos kan trapiko. Basado sa record kan NCRPO, pinaglalauman na liwat ang pagdagsa kan mga magurang asin mga estudyante sa nagkaperang mga darakulang mga lugar na iyo ang panginot na babantayan kan kapulisan. Kinakabalian yan kan Caloocan, Malabon, Nabutas, mga lugar na sakop kan Northern Police District. Sa mga nasambit na mga lugar, igwanin sagkud 291 na mga eskwelahan ang kinakaipuan nindang bantayan. Siniguro kan NCRPO ang preparasyon kaning mag-deploy ning kadagdagan ng miyembros kan pulis kung kinakaipuan sigun paman sa pulisya. Sa iba pang detalyes kanda mga barata sa lado nasyonal, uminabot na sa 27 ang bilang kan mga nagkagaradan sa nagbagsak na building, 9-story
na pinagpatindog sa barangay kana Balibago, Angeles City, Pampanga matapos na makuha na naman ang duwa pang bangkay kasud mga banggi sigon sa Bureau of Fire Protection BEP Central Luzon. Basado sa BEP, ang ika-26 na biktima na recover alas 6:40 na pagkabanggi, mantang ang ika-27 nakuha man bandang alas 7:10 nin pagkabanggi. Kasubanggi na inot na kani bandang alas 3:45 nin pagkahapon kasudma na recover ang bangkay kan ika-25 biktima sa tao kan makusog na pagbagunas kan uranda. Magigirumduman nangyari ang insidente kan Pitsab o 24 kan bulan kan Mayo kung sa inda digdi nagbagsak ang pinagpapatindog na building na napagaraman planong gibo na hotel. Karamihan digdi ang natrap sa nasambit ng construction worker. Sa inot na parte kan rescue operation, 27 katao ang nailigtas gikan sa nagbagsak na edipisyo. Padagos man ang investigasyon kan Department of Labor and Employment dul sa nasambit ng insidente. Nagluwa sa inot na resulta may posibleng pagbalga sa occupational safety and health standard sa construction site. Nainot nang nagpaliwas sa nin-work staffage order andul Central Luzon. Ninuli kan kakulangan sa lado kan seguridad kan sinambit ng proyekto mantang nagpapadagos ang paghanap kan retrieval operation sa nasambit ng lugar. Sa iba pang detalyes kanda mga barata sa lado nasyonal, pinag-anunsyo ni Senate President pro tempore Sherwin Win Gatchalian ang work from home WFH arrangement para mada sa mga empleyado kan Senado ngunya na aldaw kan Webes Hunyo 4, 2026. Bunga naman kanda sinasabing kinapay kay Puanda asin man nangyaring mga pangyayari sa Senado na kung sa ina subotig din nakaapekto sa operasyon kana moral kana mga empleyado. Sa sarong Senate Advisory, ipinagpahig ni Gatchalian na obhato kada sambit ng lakdang na magdanay ang neutrality kana bureaucracy kana Senado. Asin na digdi na inot kaya nagpaliwas nin memorandum si Senador Alan Peter Cayetano na nagbibisto sa iya sa padagos na pag-aangkin sa liderato kan Senado kung sa inkapit tuko ini maski nangani bako na siya ang presidente. Ipinipirit pa man giraray kani nasa aga o ngunya na aldaw magkakaigwadanin sesyon ang Blue Ribbon Committee asin magkakaigwanin hearing. Sabi ni Cayetano magdadanay na bukas ang Senado asin na ipinagpipirit kani may autoridad siya sa mga pasilidad kay niya. Bunga naman kan 1987 Constitution pinatanidan man kaniya na bakong dapat padlak ang Senado asin sinabi na dagos-dagos ang pagdangog kan komite. Plano man kaninga magpasiring sa Senado antes mag-alas 10 nin pagkaaga tiyan. Tangani nga siguruhon na ang pagbubukas kan sesyon at siya na pagkahapon mantang ipinagpahig ni Gatchalian ang desisyon na dai magkaigwa kan pinagapon na official business asin kasumpay kan pagbabago kan liderato asin reorganization kan committee sa laog kan Senado. Ang Blue Ribbon Committee na inot naman na sa irarom kan liderato kan kampo ni Cayetano ini and sabi ng unyana ipinagpasa na kay Senador Erwin Tulfo matapos ang pagbabago sa mayoriya kasudmang aldaw kan Miyerkules. Sa iba pang detalyes kan mga barata pagita sa lado nasyonal, posible subuot na natatakot na asin na kinukuto ng maray si Senador Presidente Alan Peter Cayetano
na mapatalsik sa iyang pwesto kaya duang bisis na ining dai nagsisipota asin permi na sanang palta sa sesyon kan Senado arog ni Batu. Sigun kidating Senate President Coco Pimentel, mayo siyang ibang rason na nahihiling kung tano tadai pa naglalaog sa Senado si Cayetano sa sesyon asin iyan sa laog kan Senado kundi ang posibilidad na ini natatakot kinukuto siya na maribaya na bilang sarong leader kana Senado. Posible subuot na natakot na sinintiro ng kinukuto ngunyan si Cayetano. May nagkaparang mga miyembros kaya kan majority ang nakapagdesisyon na nakaulay kan minority bloc para maglipat sa suporta. Sa presenti, may pariyong bilang kasudma ang majority asin minority. Alagad, pag-abot ni Senador Chis Escudero, bigla na sanang digdi na kubanan ang iba asin na digdi nag-iba na sa majority group na nasambit ng Senador na Bicolano si Chis Escudero asin na digdi nagkaigwanin kurom kaya digdi aribaya na sa pwesto bilang presidente ang Senado si Cayetano. Sa iba pang detalyes kan mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kan mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal, si Ligarda pinag-question ni Senador Ligarda ang pagkakapili kan liderato kan Senado gamit ang dusi sa nga buto. Higot na pinag-question niya ni dating Senate President pro tempore Loren Ligarda ang subuot pagpurbar pagribay nin liderato sa laog mismo kan Senado gamit ang dusing buto kan nagtalikod na aldaw kan Miyerkules o kasudma asin pigpipirit man ni Ligarda na inidaa balga sa lado kan konstitusyon asin nagdadagos na rules kanda Senado. Magigirumduman kasudma sa plenary session iniluklok kan mga senador gikan sa minority bloc kaibanan si Senador Francis Chis Escudero gikan sa majority bloc si Senador Sherwin Win Gatchalian bilang bagong Senate President pro tempore asin acting President kan Senado matapos dai magpartisipar o mag-abot ang nagkaperang mga senador gikan sa majority bloc. Sa ipinagpaluwas na payag tinawando ni Ligarda na mayo nin senador ang pwedeng magbuto o magbugtak maghiro bilang Senate President kung mayo nin kinakaipuan na mayoriya nin buto sa bilog kan Senado. Tinawandoon kaniya malinaw da sa Article 6, Section 16, Paragraph 1 kanda 1987 Constitution na ang Senate President dapat na mapili sa paagiman ka na mayoriyang buto kan gabos na miyembros kan Senado. Ipinagpaliwanag man kan Senadora na maging aniba pang mga opisyal kan Senado aron kan Senate President pro tempore, Senate Secretary asin Sergeant at Arms nangangaipuan man ninday mababa sa 3 buto tanganing mapili bunga naman kana Senate rules. Tinawan doon pa man kana bitiranang legislador na maging ana mga pagiriba kan minority bloc binibisto ana sambit ng requirement kaya digdi subuot sinda dahil pwedeng magbuto sa nasambit ng proseso. Sabi ni Ligarda, dahil pwedeng magsagibunin opisyal na business ang Senado kung mayong bastanteng quorum. Tinawan doon kani na dahil dapat mabawasan ang representasyon ka na mga napiling mga senador ninhuli man ka na temporaryong pagpalta kan sendang mga pagiriba. Dagdag pa kani, nagdananay na party bilog ana Senado sa kada miyembro sa sagkod ng mayong legal na dahilan araw ka na pagbaba
asin pagpapatalsik o iba pang pinagbibistong basihan na kanlay sa huri ng apudan na siligarda nin maigpit na pagsunod kan konstitusyon sa tao ka nagiinat na urulay sa liderato kan Senado. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakitangunyada sa lado nasyonal. Sa iba pang detalles kana sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal, si Senador Erwin Tulfo inakong sinuportaran ang war on drugs ni Digong. Inako ni Senadora Erwin Tulfo na sinuportaran niya kay Dua ang kampanya kontra illegal na droga kan administrasyon ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Alagad sinabi kani nagbago ang sa iyang pananaw ninulikan subuot mga kasong extrajudicial killings sa EJK asin na may relasyon sa nasambit ng kampanya. Ginibo ni Tulfo ang payag mantang nagpapadagos ang tensyon sa laog mismo kan Senado kasunod naman kanday partisipar asin pag-atendir o pagpalta kan mga senadora gikan sa majority block sa plenary session kan pizza 1 sa pizza 2 nagresulta sa kawaranin quorum asin pagkansela kan session sa duwang magkasulod na aldaw sa nasambit ng pahayag. Higot na binatikos ni Tulfo si dating Senate President Alan Peter Cayetano nang apuda na magbutas ini sa pwesto ni nulikan subuot krisis sa liderato kan Senado. Pahayag kan senador na ang presenting dai pagkakairintindihan sa laog mismo kan Senado ang daiba na ugata sa urulay kan war on drugs kundi sa pagkakaigwanin na pagpapalakaw kan sarunga leader sa laog mismo kan sinambit ng Senado. Sa iba pa nga detalles kan sa tuya pa nga mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalles kan mga barata sa lado nasyonal, dai nagtrayumpo ngunyan ang Pilipinas na makakoa nin pwesto bilang non-permanent member kana United Nations Security Council UNSC matapos na manggana ana Kyrgyzstan sa Burutuan para mana sa representasyon kan Asia Pacific Group sa isinagibong ika-4 na round kan Burutuan nakakuha ana Kyrgyzstan ni 142 na buto laban man sa 49 kan na Pilipinas. Dailan tangani man makuha kani ang ka-inut-inuting pwesto sa Security Council kan UN. Kasabay kani napili man bilang mga bagong non-permanent member kan UNSC ana Zimbabwe, Austria, Portugal, asin man Trinidad, asin man Tobago. Ana UNSC saro sa pinakamakapangyarihan na grupo kana United Nation na may kapangyarihan magpaluwas nin mga resolusyon kabali ana pagpataw kan pinagapod na economic sanction pag-deploy kan mga peacekeeping forces asin pag-aproba kana military action riribayan kana Zimbabwe an Somalia mantang maribay man ang Trinidad asin Tobago sa Panama riribayan ang Portugal asin Austria an Denmark asin man ang Greece digdi magdadanay man bilang mga non-permanent members sa gudnang sa katupusan kan 2027 ang Bahrain, Colombia, Democratic Republic of Congo, Latvia asin man Liberia ang 5 permanenteng miyembros kan Security Council ang China, France, Russia, United Kingdom asin man ang Estados Unidos de Amerika. Sa iba pa nga detalles kanda sa tuya pa nga mga barata sa lado nasyonal, naninindugan pagiraray ang kapituko sa Senado na Senate President Alan Peter Cayetano na dagos pa man giraray dan operasyon kan mga empleyado kan na Senado siring mana ana mga nakatala na pagdangog kan mga committee sa tao kan work from home arrangement ni Senate President Pro
Temporia asin acting Senate President Sherwin Win Gatchalian sa memorandum na ipinagpaluwas ni Cayetano. Kasud ba sinabi kaning dagos-dagos na gigibuhon ang sindang trabaho bilang pamayukan na Senado. Permi kang aning palta idadagos kani ang pagdangog kan Blue Ribbon Committee mantang ngunya na aldaw kan Webes. Iyan papamayuan pa ni Senador Pia Cayetano antes na mailipat kay Senador Erwin Tulfo. Ngunya nagpupulok-pulok na kamo. Katakod ka na sambit ng bagay na kapalamanda sa memorandum anda direktiba na magsaklaw bako lang sa nasambit ng pagdangog kundi sa iba pang mga committee hearing na nainot ng pinagtalaan. Sinugo ni Cayetano ang mga opisyal asin empleyado kan Senado na kung sa ina digdi sa mga gibo kan committee ang dapat tawanin atensyon asin kooperasyon kinakaipuan suportaran tanganing masiguro na maray ang pagsasagibo kana sambit ng hearing. Partikular na pinagsugo ang kakaigwa kana resource person testigo asin iba pang bisita para sa Blue Ribbon Committee hearing. Matapos na paltal sekunda malaog na da sa sesyon ngunya na aldaw. Nako. Mga bareta sa luwas kan nasyon sa kinabaning karawat sa luwas kan nasyon asin man bareta lokal pagkatapos po nin pagirumdum. BBS Basta Bareta Sigurado. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, na patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach station sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Region 1. This is BBS Bicol Broadcasting Systems Incorporated, DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS Basta Bareta Sigurado. Alas 7:08. Mga tugang marinaga o yung ang headlines kanda mga barata sa lado lokal naga City People's Mall nakapol alert ngunyan uli man kanda pag dagsa na kana mga parabakal para sa papabuton na burukasan kana klase. PNP Maritime Group nadakop ana sarong wanted person dumanda sa parte mismo kan banwaan kan Pasaka ug Camarines. Miss Kaugma Tourism pinagsasabing digdi pinagbisto kan Bicol Medical Center matapos ang kaugma stent. Sa satuya pa nga pamayukan na mga barata pakitangunya sa ladwa lokal turnover kan construction materials para man sa pathway project duman sa sitio Pantayan barangay kan
karayrayan sa Banwan kan Pili Camarines Sur pinadara ni Gobernador Elry Villafuerte kan Camarines Sur. Yan ang mga headlines kan mga bareta, mga detalyes at yan po pagkatapos nin pagirumdum. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Mabuti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Mga tugang liwat, maray na aga ko si Jonel Cuba sa detalyes na kan mga barata sa lado lokal. Naka-full alert ng unyan ana mga market guard sa laog kan Naga City People's Mall. Tarong o tangal daw na lang antis kan pagbubukas kan klase bilang preparasyon sa pinaglalauman na pagbagdagsa kan mga parabakal asin mga estudyante sa laog mismo kan merkado publiko. Tabi kan Market Supervisor for Neptali Pabinis kan Market Enterprise and Promotion Office o MIPU nagsagibo sindakan piragapod na adjustment and deployment kan mga gwardiya tanganing mas pang maparikas mapakusog ang seguridad sa laog asin kapalibutan kan saud kan naga mas dakol na market guard ang nakadeploy sa kada pagkaaga sa gunang kahapon kumpara sa banggi tangani mana na mabantayan ana mga parabakal asin mga tindera na nag-aabala sa paghanda para man sa balik eskwela. Ta presente 7 mga market guard ana sinasabing digdi natawanin numramento na mag-monitor sa palibot kan Naga City People's Mall takada oras sa siring mana anum na mipu adaiya gabus party ka na NCPM ana nagbabantay ka na sa indang mga tauhan na dakula ana na itatabang man ka na CCTV camera akon sa ina naka-instalar sa laog mismo kan merkado sering man ang paggamit kana sinasabing handheld radio o walkie-talkie iyan tangani man na mas pang maparikas ang koordinasyon asin pagresponde kan mga gwardya in kaso magkaigwa kan insidente o krimen sa laog mismo kan palibot kan sakdan kan naga. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal ang PNP Maritime Group sa parte mismo kan na probinsya kan Camarines Sur nadako pa ana sarong persona sarong matrayumpong operasyon an isinagibo kan Camarines Sur Maritime Police Station na MARPSTA katabang ana Pasakaw Police nagresulta sa pagkakadakop kan sarong wanted person sa Sitio Pungol, Barangay kan Balugo, Pasakaw, Camarines Sur bandang alas 3:25 nin pagkahapon. Ang pagdakop isinagibo sa bisa kan mandamiento de aresto ninuliman kan pagbalga kan National Building Code of the Philippines na igwanin na criminal case 3006
na pinag-issue kan Municipal Trial Court PIPA Judicial Region duman sa Banwan kan Pasakaw, Camarines Sur. May rekomendaman in piyansa na nagkakantidad 12,000 pesos ipinaaram sa nadakop na individual ang dahilan kan sa iyang pagkakadakop asin an sa iyang mga karapatan sa lado kan konstitusyon sa lingwaheng Bicol na naiintindihan ka na sambit ng persona tinara siya sa Camarines Sur Marpsia para makaigwanin na dokumentasyon asin tamang disposisyon matapos na makuananin mga dokumento ang suspect temporaryong isinairarom sa kustodiya kan Pasakaw Municipal Police Station. Iba pa nga detalyes kan mga bareta. Nasa linya si Boyet Paderes. Boyet Kamin. Ipinahayag ni Mayor Lene Robredo na gusto niyang maging pangilot na katawang si Atty. Norin Luis Lote sa paghanap ng panghaluyang solusyon sa luwang pangilot na problema sa syudad, ang kakulangan ng supply ng tubig asin ang malalang trapiko. Sigon sa alkalde, napili si Atty. Lote huli sa mayos na karanasan kayo sa estratehiyang napatunayan na epektibo sa pagsimbag sa iba-ibang problema ka na syudad. Anya, siguro sinabi kayo ni, important ning magkaigwa ng opisyal na nakatutok sa pag-aadal asin pagpasunod sa mga laklag para marisolba ang mga problemang ini. Haloy na subot na tiga atubang kan barangay sa Naga, ang kakulangan sa tubig, mantang padagos man naglalaka o naglalala, pag-piot kan daloy kan trapiko sa mga pangilot na tinampo. Bagaman may mga programang ipasusunod na ang syudad, mas bistado ka ini, siluti na makakatabang sa iyang administrasyon para magkaigwaning panghaluyan na solusyon ang problema sa Naga. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, si Grace Tanpilix, food content creator asin na ina ni Miguel Tanpilix, nagbisita sa laog mismo kan na probinsya kan Camarines Sur. Nagbisita sa Camarines Sur si Grace Tanpilix, ana food content creator asin na iyo an ina kanda nagsisikat na aktor na si Miguel Tanpilix sa mga ipinagapaabot kainiya na sa Camarines Sur Water Complex o CWC, ana food content creator naging urulay-ulay online na an sa indang pagbisita asin ikinaugma kan sa indang mga taga-suporta. Maski ngani mayo pang pinagpapaluwas na kumpletong detalye mapadapit sa objeto kan sa indang pasiring sa Camarines Sur asin pagpasyar sa CWC dyan sa parte mismo kanda Kapitulyo Provincial kan Camarines Sur. Pinaglalauman makakatabang ini sa pagpapabistukan turismo asin mga atraksyon kan probinsya ng Camarines Sur sa mas kadakol na tao sa paagiman and social media. Iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal. Nasa linyaman si Daryl Banyas. Daryl Kamin. Pinahayag na Philippine Statistics Authority digdi sa Camarines Sur na pag-abot kan bulan in Hunyo, manunutaran ang pagdakulman kan mga nagkuko kan Certificate of No Marriage digdi sa probinsya. Daruan sa Numar sa mga mayor na dokumentong kinakaipuhan andas na magpakasal, kaya kasabay kan pagdakol kan mga kasalan, naglalangkaw man ang numero kan mga aplikanteng nagkukuha kaini. Sigon kay PSA, Camarines Sur Chief Statistical Specialist Raul Aspi Jr., tradisyon na para sa kadaklan na magkarelasyon na pilion ang Hunyo bilang bulan kan sa indang kasal. Nagdagpa kaini na dakulman na mga nakalinyada na kasalang bayan sa manaylain na banwaan digdi sa probinsya ng Camarines Sur ngunya na bulan. Apwera sa pagtubod na maswerte ang mga June bride sa roman sa mga rason sa magpili kan Hunyo, ayo ang mas komportableng panahon para sa mga seremonya kumpara sa matinding init kay mga nagtalikod na bulan. Dahil digdi pigla na uman na mantinidong free boat ang opisina
kan Philippine Statistics Authority digdi ka sa Camarines Sur sa pagsimbag sa nagdadakol na kagadan para sa Senomar mantang nagdadangadang ang mga nakatalaan na kasalan sa Manilain na Rona kan probinsya nin Camarines Sur. Dagdag na bareta sa lado lokal. Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pa nga detalyes ngunyan kada sa tuya pa nga mga barata pakitang ngunyada sa lado lokal. Ang nagbusa ang mga magurang na nag-enroll kada sa indang nga mga aki duman sa Solmes, aparte mismo kada barangay kada sa gurong nga sa Banwaan kada Pilik Camarines-Sur. Inda anda pwedeng makaklaim kada sa indang mga school supply kanda sa barangay hall kanda barangay kanda sa gurong nga Pilik Camarines-Sur kanda mga school supply na iniya parte kanda inisyatibo kana mga barangay council kana nasambit na nga barangay anda sa gurong nga sa gurong nga Pilik Camarines-Sur para mada ambag sa parte mismo kana mga estudyante sering mada akwera kana mga school supply ipinapanao kana nasambit na nga mga barangay council kana sa gurong nga Pilik Camarines-Sur. Aro pa sa parte mismo kana sa indang tinatawanin na tensyon iyo ito nga mga estudyante nag-enroll sa grade 7 sa CFLN HS taga-barangay sa gurong ana mga ini automatic man natatawanan nin tig sararang ribong financial assistance nagahali man sa pundukan barangay kana sa gurong iyan tanganing maski por paano akatabang da sa parte kan pangangaipo pinansyal kan mga estudyante asin mga magurang na pwede pang ibakal in iba pang mga kagamitan uniforme kan mga aki na nag-ieskwilang grade 7 sa sinambit ng eskwilahan kan barangay sa gurong Pilik Camarines-Sur. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pagitang unyanda sa lado lokal nagapaabot man inda dakulang pasasalamat si Miss Kaugma Tourism 2026 Lisel Inigo sa iyang mga pagiriba sa Bicol Medical Center matapos siyang makaresibinin onra asin pagbisto gikan sa nasabit ng institusyon. Sa iyang social media post, tinawando ni Inigo bilang sarong nurse ang pinakadakulang nangyari para man sa iya iyoan makatabang asin makapagdul nin malasakit sa iya mismong mga pasyente. Padagos niyang gagamiton ang anuman na plataforma na itinao sa iya tanganiman na maisulong ang profesyon kan nursing makataunin inspirasyon sa mga pasyente asin maisulong ang mga makabuluhan na pagbabago sa sektor kan salud. Tinawandoon ka na nasambit ng persona hobeto niya na makatabang para panda sa masa maging abot kamot ang serbisyo sa lado man ka na medisina o sa lado mismo ka na salud para sa gabos. Nagpasalamat man si Inigo sa iyang pamilya sa Bicol Medical Center sa pagbisto asin na pagsilibrar kan importanteng trayumpo na sa iyang naabota sa iyang buhay. Si Inigo o Lisel Inigo iyo ang pinigdeklara Miss Kaugma Tourism 2026 sa katatapos pa sa ng Kaugma Festival sa laogan na probinsya nin Camarines-Sur. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pakitangunyanda sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. Turnover of construction materials para man sa pathway project duman sa Sitio Pantayan, Barangay Kararayan ipinagtao saro sa mga panginot na pangangaipo ka na mga residentes lalo na sa lublob na sitio ana maray asin ligtas na agihan para man sa aral daw na pagkakaigwaninda in na pagbaklay asin na paglaog sa sindang mga eskwela.
paagi kan dagos-dagos na tabang ni Gobernadora Elry Villafuerte kan na probinsya kan Camarines Sur asin man ni Congressman Huri Bata nangyari ang turnover kan na mga construction materials para manda sa pagpapatindog nin pathway sa sitio Pantayan Barangay kan na Karayrayan sa koordinasyon ni Mr. Ronald Cortez asin kan mga residentes kan barangay matrayong po na pinagatud-an mga materyales na magsiserving dalan pasiring sa mas ligtas asin maginhawang paglalakaw kan mga namamanwaan o pag-agi kan mga namamanwaan. Taos puso man na pinagapasalamatan kan na mga residentes ni Gobernadora Elry Villafuerte kan na probinsya kan Camarines Sur asin man Congressman Huri Bata ninhulitaan na mga opisyal na ini ay nagduwa-duwa na magtaunin na tabang sa request kan mga residentes sa saindang malasakit asin padagos na pagduhol nin mga suporta sa pangangaipo kan mga namamanwaan na duman sa banwan kan Sipokot Camarines Sur. Ang proyekto patunay na serbisyo tunay na nakakaabot asin na ini ang pinakaharayong komunidad sa parte mismo kana banwaan kana Sipokot Camarines Sur. Si Gobernadora Elry Villafuerte pahayag magpapadagos-dagos ang tabang sa mga residentes kana probinsya kana Camarines Sur. Iyan tangani man na di ang mga tabang na ini mamati para manda sa pag-asenso kan sa indang komunidad asin pagbago kan sa indang mga buhay. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitangunyada sa ladwa lokal. Sa iba pa nga detalyes kanda mga barata sa lado lokal ana BRGH sa GMC o hospital dyan sa parte mismo kanda Kabusaw Camarines Sur nagpahayag kana sa indang advisory ang dental section na magkakaiguan ng limitadong konsultasyon na ianda ungunya na aldaw sa gudnang pizza 5 kana bulan ana Hunyo o abot sa aga inuli man ta gigibuhon na dental mission para man sa mga estudyante digdi pizza 4 ungunya na aldaw kana Webes Sulamenting mga pasyente nga may appointment para man sa restoration o pasta lang ang tatawanan nina serbisyo kalaog ka na sambit ng hospital. Mantang sa aga, pizza 5 kanda bulan kanda Hunyo, aldaw kan Biyernes, limitado ang re-resibihon para man sa konsultasyon asin na paglinig ang nasambit ng mga ngipon. Iyan pinagkalendaryo ka na sambit ng hospital dyan sa Banwan kan Kabusaw Camarines Sur tanganing dai na mabuyo ang iba pa sa pagpasiring sa nasambit ng hospital para sa saindang pagpapailing kan sa indang mga ngipon kabali na ang pagpapagabot kaini. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pagitangan sa lado lokal. Ongoing ngunyan ang construction kan diversion road magsusumpay sa San Roque Poblasyon Umbaw Pulpog Crossing pasiring duman sa parte kan Sagrada Bagong Bayan yan sa irarom kan pangangataman kan Municipal Engineering Office nagpuon ang proyekto puon pa kan Marso 23, 2026 target na matapos sa maabot na pizza 28 kan bulan kan July 2026 sa oras na makumpleto but sa 1.82 kilometros ang konkretong pavement kana nasambit ng tinampo gikan sa San Roque Poblasyon Umbaw Pulpog crossing sa Gunang Bagong Bayan harani sa plano kan terminal site kasabay kani magkakaigwamanin na 1.47 kilometros na slab proteksyon asin riprap tangani man magdanay na digdi marhay asin ligtas ang parte kan ruta laban man sa erosion asin iba pang peligro kan na daga parte ini kanda proyekto asin na pagbugtakan nga 40 sets kan solar power roadway lighting
tering man na pagpapatindog ka na pagpapakaray kan mga drainage sa crossing sa kalabaan ka na tinampo. Pinaglalauman na makakatabang ang diversion road tangani man na mapagyaan ang bulos kan trapiko asin man makapagdulin masa direkta asin marikas na ruta para man sa mga residentes kan San Roque, Umbaw, Pulpog, Sagrada asin man Bagong Bayan. Ang gobyerno probinsyal kan Camarines Sur kapaagi ni Gobernador Elry Villafuerte katabang si Congressman Migs Villafuerte, Congressman Luigi Villafuerte asin man si Congressman Huri Bata padago sa pag-isip ni mga alternatibong ruta o mga diversion road digdi sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur iyan tanganing mapagian ang pagbiyahe kan mga motorista asin man marikas na maidara aparte mismo kan na merkado ang mga produkto urog na mga parauma. Iyan mga tugangan kat tiripunan kan mga bareta sa pangarang kan sa tuyong mga nakaibanan sa pagpaabot kan na bareta yaon dyan sa Engineering Department si Sir Chief Engineer Ariel Camarote. Tugang ako po si Junel Cuba mabaluskan sa iyong pagantabay mapasatuya pulugod an biyaya asin bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po basta bareta sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado.